Araw guys, another tutorial naman tayo. Basic pointers pa rin kung paano natin bubuuin yung buong makina ng 456 engine. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials ko ano yung mga step by step na gagawin at paano natin bubuuin isa-isa. Although hindi mo natin ma-videohan yung lahat ng mga gagawin, mahalaga makuha niyo lang kung paano natin tinira guys, panalo na. Okay, so tara, samahan niyo ako. Let's start. Let's go it. Pasok. Okay, so ayan na guys, magkasimula tayo. Una natin ginabit yung kanyang tatawag na yung kanyang air jet. So 4 na piraso, tapos yung kanyang main rod bearing. And then yung crankshaft, ang ating birador, rod bearing Ramos. Okay. Ayun no, ikot. Swabe guys. Ayan, panalo. Basic pointers pa rin guys, once na magkakabit kayo ng main crankshaft, kailangan na swabe, umiikot talaga yan before mo lalagyan ng main cap. Okay, so yun po yung mga basic pointers yan, technique. Kasi pag naglagay kayo ng main cap, tapos naglagay na kayo ng main bolt, and then hindi siya umikot, so nagkakaroon ng problema yung sumasabit yung kanyang main rod bearing or space washer o yan, thrust washer. So pag nagkataon guys, pigado yun. So kailangan talaga alam niyo yung mga tirada dito. Kailangan sakto yung kanyang timing setup guys sa marking. Okay? Tapos araw. So yan araw. So malinis yung makina guys. Panalo. So lagay na tayo guys. Higpit na tayo. Basic pointers pa rin guys, maghihigpit kayo. Sabi ko nga nakaraan natin mga video, always na unang-una kinakamay yan pag higpit. Pangalawa, pag medyo sabit na siya, saka mo na siya gagamitan ng tools. So depende din sa mekaniko kung paano mo siya nanamnamin yung walang sabit pag once na pinasok mo yung mga main bolt o yung mga bolt, especially sa loob ng engine. Okay, so ayan na guys, makikita nyo guys yung yung numbering 5, 4, 3, 2, 1. So lahat ng araw nakikita nyo nakalagay sa bandang kanan, nakaturo doon. Ibig sabihin ito yung harapan. So yun yung tirada. Okay, so after nyan mag-torque na tayo guys. So nasa ang higpit nito sa mga 80. So basic pointers pa rin, kailangan pag after nyo mag-torque, kailangan umiikot pa rin yung kanyang main crankshaft, nakakamay siya. So check natin. So ayan na guys, swabing swabe oh. So, makamay mo lang talaga. So yan yung mga diskarte dyan. Okay, panalo. Ito talaga yung main secret guys, na once ang overhaul kayo, kailangan nakakamay talaga yung umiikot yung kanyang crankshaft after setting ng main bolt. Okay, so after na guys, ikakabit na natin yung flywheel, and then para makatayo yung kanyang engine block, para doon tayo maglalagay ng piston. Okay, so yun yung mga birada dyan. So marami na akong tatawag na video guys na ginawa natin is nag-set up tayo. So panoorin niyo na lang yung mga video natin kung paano natin na sineting yung kanyang piston. So kailangan talaga naka-setting yan, tsaka naka-align ng maayos yung kanyang piston ring para hindi magkaroon ng blow by. So yun po yung mga ginagawa natin dito na technique. Mabilisan na kasi yung video natin, kaya kailangan natin na i-fast forward lang or i-clean yung video para makita nyo ng mabilisan kung paano na siya in-assemble. Although hindi natin mapicturean isa-isa, step by step, mahalaga makuha nyo lang kung paano ako tinira. So kailangan meron kayong tools na mga gagamitin dito guys para hindi mahirapan. So pag magpapasok kayo ng piston, kailangan sureball talaga na walang sabit yung ilalim. Kasi kung sumabit sa ilalim yan guys, magkakaroon talaga ng problema, especially sa kanyang setting ng kanyang conrod bearing. Kasi once na malihis yung bearing, talaga magkakaproblema yan guys, especially kung maglalagay na kayo ng tatawag na connecting rod cap bearing. So yung cap na yan, pag nagkabaliktad din yan guys, may timing din yan. Pag nagkabaliktad yan, magkakaroon ka ng problema. Either masisira siya pag umaandar ng mga 30 minutes andar. So once na may problema yung alignment yan, so talagang masisira. So problema. So kailangan 0-0. Tapos tawag yan, wala talagang error. Okay, so diretso na yan guys hanggang matapos yung 4 na piston ring. So basic pointers pa rin, sabi ko nga kanina, kung magkakabit kayo niya, kailangan swabe talaga. umiikot yung kanyang galaw ng main crankshaft journal guys. Yun talaga yung pinaka sikreto dyan. Okay friend guys, maghihigpit kayo ng connecting rod main bolt o yung kanyang tinatawag na yung pinaka nut nya
o yung mechanism dun sa maghihigpit ng connecting rod. So ang torque dito naglalaro ng 30 to 50 to 60. So mostly sa mga 50 lang yan siya guys. So basic pointers pa rin maghihigpit kayo. Kailangan, sabi ko kanina, gumagalaw talaga yung maganda yung maswabe yung ikot ng main crankshaft. Especially kailangan makamay mo talaga siya o i-push mo siya ng konti, gumagalaw siya. Kasi pag hindi sabit yan, magkakaroon ka na ng problema. So dito guys, so maghihigpit kayo kailangan talaga namnam mo yung ikot ng nut, kasi yung bolt niya naka-steady yan, and then yung nut niya gumagalaw. So once na magkamali kayo dyan, either malos thread o maputol yung main bolt. Kaya kailangan maghigpit kayo, tantyahin nyo kung maganamnamin ng ng kamay kung ano yung ikot niya, kasi minsan baka sumobra yung ikot nyo, malos thread, so mas malaki ang magiging problema, masisira yung thread ng kanyang connecting rod bolt. So yun po yung mga basic pointers ito guys. So kailangan namnam mo talaga yung higpit, okay? So sa mga sa mga 40 to 60 yung interval o yung higpit niyan. Okay, so yun po yung mga basic pointers dito guys. Okay, so ayan na guys, kinabitan natin guys yung kanyang front para makapaglagay tayo ng dito crankcase. Okay, so kinabit natin para dire-diretso tayo. So ibang technique na ginawa natin, hindi na natin yung nakatihaya, nakatayo na siya para dire-diretso na. Okay na. So ayun, saka natin ititihaya pag magkakabit natin ng head. So shout out sa Camperador, Red Ping. Ayun kasi na makalat yung shop natin. So mga customer guys, ayan. Sige. Okay, so ito na yung sunod natin guys dito. Yung kanyang strainer. Natin video, nakabitan natin yung kanyang crankcase. So magkatapos niya, tinihaya ko na rin para isum natin yung cylinder head. Ayun. So basic pointers pa rin guys, magkakabit kayo ng cylinder head gasket. Kailangan carbon type, kasi pag hindi yan carbon type guys, nagkakaroon siya ng tawag yan, bubbling or problema sa higpit, nagkakaroon siya ng singaw. So nagkakaroon siya prone siya sa overheating. So may katanong sa akin bakit daw naglalagay ako ng gasket cement. So mostly naman kasi nakikita ko sa ginagawa ko dito ng mga makina, pag once na nagkaroon ng problema, especially bagong overhaul, pagtatanggal namin yung head gasket, talagang nakadikit. So kaya as advice ko na maglagay ng gasket cement. Although marami nagko-comment, especially mga foreigner guys, so yun ang problema nila. Sinasabihan ko na tested na sa akin yan, talagang maganda yung result, kaya panalo. So far wala na mga problema yung mga tinignan natin guys, wala na silang mga reklamo. So after na guys, kakabit natin yung cylinder head and dire-diretso na guys. Okay, so let's go. So ayun na guys, kakabit na. So makita nyo yung gasket cement na nakalabas. So okay lang yan guys, wala problema yan. So ang problema niya kung magkaroon ng pressure leak o yung kanyang problema sa loob ng combustion chamber, magkaroon ng singaw o overheat talaga yan. Okay? So next move natin gagawin guys, maglagay tayo ng bolt. So ayan na guys, yung main bolt. So ang paghigpit pala niyan, same lang din. So kailangan alam nyo rin yung pag-set up, kasi pag hindi rin nyo na malaman, kailangan talaga mayroon kayong konting research. Okay, kasi nagkakamali talaga yan, minsan napuputol yung yung main bolt sa cylinder head. So marami na ako na-encounter na ganyan guys, na mga unit na pinaparescue sa atin kasi nga napuputol. So yun pa rin, ganun pa rin ang proseso. Kailangan kamay mo muna, and then rotation pa rin yung ikot ng paghigpit guys. From start ng ng kamay, manual, and then after that i-manual mo, ganun pa rin, gitna, left and right. So pag makakabit mo na yan guys, kailangan mo na siyang igamitan ng torque. So basic pointers pa rin yan, hindi siya minamadali. Kailangan talaga sure na gantirada mo guys, kasi kung magkamali ka, yun nga, malaking trabaho, back job, masisira pangalan mo. So kailangan talaga sure. Huwag mong madaliin guys, kailangan konting pasensya, konting kumbaga enjoy your life pag once na magme-mekaniko ka. Kumbaga kailangan lagi ka lang positive. Okay? So ayan na guys, maghigpit na tayo. So ang higpit nito guys, unang-una nasa 30 lang muna. After that 50, 60, 70, 80. So depende sa higpit mo kung ano yung anong size ng higpit na anong size ng main bolt, o anong klaseng mga main bolt guys ang ilalagay. So yun po yung mga technique dito. Kailangan talaga meron kang procedure o meron kang pattern, kasi kung wala magkakaroon siya ng leak o mag-undergo ng engine overheat dahil hindi pantay yung lapat ng lips ng cylinder at saka ng engine block. Okay, so after nyan guys, magkakabit na tayo ng tatawag na timing gear setup. So mamaya pag nakabit na natin itong buo guys, ipakita natin sa inyo para makita nyo kung paano siya ita-timing. So basic na lang itong guys, yung pagka-timing ito, kailangan mo ikabit yung kanyang
injection pump, and then after nyan, rediretso na yan guys. So napaka basic na lang yan guys, so very common na yan timing setup. Yung injection pump, and then yan yung kanya arm, rediretso na yan guys. So basic pointers pa rin, meron yung tatawag na marking o yung kanyang marka talaga na makikita mo yung kanyang para hindi kayo malito. Yan I, ibig sabihin yan, intake yan, and then E is exhaust. Intake, exhaust, interval lang yan, pare-pare lang yan siya guys. So para hindi ka malito, makikita mo yung yan, yung actual na butas mismo sa ilalim. So dito makikita mo yung exhaust, intake, exhaust, ayan, tapatan talaga yan, intake, exhaust, so hindi ka na malilito guys, okay? So after nyan guys, tune up na tayo. So ang valve clearance na binibigay ko dito is nasa mga 10 mm. So yun po yung pinaka the best na na lagi kong nilalapat sa mga valve clearance sa mga 45/6 engine. So tahimik siya guys, although 12 yung pinaka standard, pero 10 ang nilalagay ko. As tahimik siya, kumbaga tested ko na siya. Okay? So ayan na guys yung timing. Tapos dito naman, ayan, sa kanyang injection pump, and then dito naman sa kanyang balancer, ayan. Tapos dito rin sa kabila, ayan, balance na yan. Tapos sa kanyang main journal, ito, ayan. So yan na yung setup ng timing guys. Yung belt niya sa ayan, setting na. Okay, so ikakabit natin nandito yan, salpak natin nandito. Okay. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa aking mga follower, subscriber. God bless sa inyong lahat guys. So yun lang, please share my video, comment lang kayo guys sa comment section. Sikapin ko na ma-replyan ko lahat ng mga katanungan nyo. So please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.